Mga kapatid, sa gitna ng kaguluhan ng modernong buhay, mayroong isang sinaunang teksto na bumubulong ng walang hanggang katotohanan sa puso ng tao. Ang awit 139 ay hindi lamang lumang tula. Ito ay isang gintong tulay sa pagitan ng may hangganan at walang hanggan. Isang banal na paanyaya tungo sa karanasang lampas sa karaniwan at humahaplos sa kawalang hanggan. Isipin mo, kahit sandali, na maaari kang makipag-usap sa isang lubos na nakakakilala sa iyo. Bawat pag-iisip na dumaan sa iyong isipan, bawat luha na itinago sa lihim, bawat pangarap na iningatan sa puso. Ang isang iyon ay umiiral at nais niya ring makilala mo siya, maligayang pagdating sa isang paglalakbay na yayanig sa pundasyon ng iyong pag-unawa tungkol sa Diyos at sa iyong sarili. Ihanda ang iyong puso upang matuklasan na ang manlilikha ng sansinukob ay hindi isang malayong tagamasid, kundi isang mapagmalasakit na ama na hinahabi ang bawat sandali ng iyong buhay sa sinulid ng walang hanggang pag-ibig. Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala. Alam mo kung kailan ako uupo at kailan ako tatayo. Mula sa malayo ay nauunawaan mo ang aking kaisipan. Ang mga salitang ito mula sa awit 139 ay umaalingaw-ngaw sa loob ng mga siglo bilang isang sigaw ng pagkilala at pagsamba. Si David, ang mga awit, ay hindi lamang sumusulat ng magagandang berso, kanyang ibinubunyag ang isang katotohanang umaantig sa kaluluwa ng tao. Namumuhay tayo sa isang panahon ng mga anyo, mga maskarang panlipunan, mga digital na persona, mga binagong bersyon ng ating sarili. Ilang oras ang ginugugol natin sa pagpapaganda ng ating anyo para sa mundo. Ilang lakas ang nasasayang sa pagtatago ng ating iniisip na di katanggap-tanggap. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang harap kung saan walang maskara ang kinakailangan? Isang nakakaalam na ng bawat anino ng iyong puso, ngunit pinipiling mahalin ka ng walang hanggan? Ngayon ay pakinggan natin ang patotoo ng kapatid na si Maria, isang taga-subaybay dito sa ating channel. Sinabi niya, sa loob ng maraming taon, pasan ko ang bigat ng pagiging perpekto. Nakikita ako ng pamilya ko bilang huwarang anak, ng mga kasamahan bilang perpektong profesional. Ngunit sa loob ko wasak ako. Hanggang sa isang araw, naunawaan ko na kilala ng Diyos ang bawat basag na piraso ng aking pagkatao at tinawag pa rin niya akong mahalaga. Kaya mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng pagkaalam ng Diyos ay hindi mapanghimasok, ito ay nagpapalaya. Nang sabihin ni David, sinisiyasat mo ako, ginamit niya ang salitang Hebreo na nangangahulugang siyasatin ng may pag-aaruga, tulad ng isang alahero na sinusuri ang isang batong mahalaga, hindi upang pintasan ng mga kapintasan nito, kundi upang ipakita ang kakaibang kagandahan nito. Isipin ang iyong pinakamalalim na lihim, yung mga kaisipan na hindi mo kailanman maibabahagi sa iba. Ngayon ay unawain ito, kilala ng Diyos ang lahat ng iyon, at sa halip na hatol ay pag-unawa ang kanyang iniaalok. Sa halip na pagtanggi, kanyang iniuunat ang pagtanggap. Panginoon, sa iyo ko inihaharap hindi ang maskara, kundi ang katotohanan. Alam mo ang aking mga takot, aking mga pagkukulang, aking mga lihim na pangarap. Ituro mo sa akin ang kalayaang dala ng iyong banal na liwanag. Naway mamuhay ako ng walang bigat ng pagpapanggap, sapagkat mahal mo ako kung ano talaga ako. Saan ako pupunta upang makatakas sa iyong espiritu? Saan ako tatakas mula sa iyong presensya? Kung aakyat ako sa langit, nandun ka. Kung hihiga ako sa Sheol, nandoon ka rin. Ang pagiging nasa lahat ng dako ng Diyos, isang katotohanang dapat sana'y pinakadakilang kaaliwan ng sangkatauhan, ngunit kadalasan ay hindi nauunawaan. Hindi inilalarawan ni David ang isang Diyos na sumusubaybay na parang kosmikong bantay, kundi isang ama na kailanman ay hindi nang iiwan, kahit tayo pa ang umiiwan sa Kanya. May mga sandali sa buhay na tila lubos tayong nag-iisa sa isang higaan ng ospital, sa kalagitnaan ng gabi, sa isang bakanting silid matapos ang matinding pagkawala, o sa gitna ng maraming tao, ngunit dama ang kawalan. Pakinggan naman natin ang patotoo ng isa pang taga-subaybay
Si kapatid na Juan, sabi niya, nang mawalan ako ng trabaho sa edad na 45, pakiramdam ko gumuho ang aking mundo. Nakaupo ako sa isang bangko sa parke, nakatitig sa kawalan at inisip na lubos akong nag-iisa. Doon ko naalala ang awit 139, nandoon ang Diyos, nakaupo sa bangko kasama ko, nakikibahagi sa aking sakit at pinaplano ang aking muling pagsisimula. Ang kagandahan ng pagka-Diyos na nasa lahat ng dako ay nasa likas nitong pag-akap. Ang Diyos ay hindi naroroon upang bantayan ang ating mga kamalian, kundi upang ialok ang kanyang presensya sa bawat yugto ng buhay. Sa tagumpay, siya'y kasama upang magdiwang. Sa sakit, siya'y kasama upang magpahinga. Sa kawalan ng katiyakan, siya'y kasama upang gumabay. Walang heograpiya ng kawalan ng Diyos. Walang lugar sa mapa ng buhay na hindi matatagpuan ng Diyos. Isipin mo ang lugar kung saan dama mo ang pinakamatinding pag-iisa, physical man o emosyonal. Ngayon, imahinahin mo ang presensya ng Diyos na pumupuno sa puwang na iyon, hindi bilang puwersang mapang-api, kundi bilang mapagmahal na kasama na bumubulong. Hindi ka nag-iisa. Narito ako. Namumuhay tayo sa panahon ng pinaraming dilim, dilim ng depresyon, ng pagkabalisa, ng kawalan ng pag-asa, dilim sa pananalapi, sa relasyon, sa espiritu. Ngunit ipinapahayag ni David ang revolusyonaryong katotohanan. Para sa Diyos, walang kaibahan ang liwanag at dilim, hindi dahil hindi niya alintana ang ating pakikipaglaban, kundi dahil ang kanyang liwanag ay napakatindi na anumang dilim ay nagiging kaliwanagan. Ito'y hindi nangangako ng buhay na walang pagsubok. Nangangako ito ng higit pa na walang pagsubok ang higit sa kapangyarihang nakapagbabago ng Diyos. Pahayag ko, walang sitwasyon sa aking buhay ang higit sa kapangyarihang nakapagbabago ng Diyos. Ang mga dilim na nakapaligid sa akin ngayon ay pansamantala, ngunit ang banal na liwanag na nasa akin ay walang hanggan. Pinipili kong magtiwala na sinusulat ng Diyos ang isang kwento ng tagumpay kahit hindi ko pa makita ang buong balangkas. Sapagkat ikaw ang lumikha sa aking mga laman loob, hinabi mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri kita, sapagkat kahanga-hanga at kamangha-mangha ang pagkakalikha mo sa akin. Tunay na ngang kahanga-hanga ang iyong mga gawa at alam ito ng aking kaluluwa. Ito marahil ang pinakamatindi at pinakamalapit sa puso sa lahat ng pahayag. Hindi lamang sinasabi ni David na nilikha siya ng Diyos, kundi inihayag niya na siya ay personal na hinabi ng mismong kamay ng Diyos, tulad ng isang natatanging obra maestra. Sa kulturang laging nagpapaalala na tayo'y kulang, mapapalitan, at isa lamang sa karamihan, ipinapahayag ng awit 129 ang radikal na katotohanan. Ikaw ay sinadyang nilikha o pinlano at minahal bago ka pa man huminga. Ang iyong pagiging kakaiba ay hindi kapintasan na dapat itama, kundi aspeto ng Diyos na dapat ipagdiwang. Ang iyong pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, ito ay kasangkapan ng empatiya. Ang iyong pagiging masidhi ay hindi depekto, ito'y nagiging alab ng layunin. Isipin ang isang bagay tungkol sa iyong sarili na palagi mong itinuring na kapintasan. Ngayon ay isipin ang posibilidad na nilikha ka ng Diyos ng ganun mismo para sa isang natatanging layunin na maaaring hindi mo palubos na nauunawaan. Narating na natin ang rurok ng spiritual na paglalakbay na ito. 4 na pahayag na kapag pinagsanib ay bumubuo ng buo at makapangyarihang larawan ng ugnayan ng Diyos at ng sangkatauhan, isang Diyos na nakakaalam. Inaalis ang pangangailangan ng maskara, isang Diyos na naroroon. Inaalis ang takot sa pag-iisa, isang Diyos na nagpapaliwanag. Inaalis ang kapangyarihan ng dilim, isang Diyos na lumilikha ng may layunin. Inaalis ang damdamin ng kawalang halaga. Ngunit paano natin isasabuhay ang mga katotohanang ito araw-araw? Paano natin maisasalin ang pahayag tungo sa panloob na pagbabago? Simulan mo ang bawat araw sa pag-alala na kilala na ng Diyos ang iyong mga iniisip, takot at pangarap.
Gamitin ito bilang kalayaan upang maging totoo sa iyong mga panalangin, relasyon at mga desisyon. Tigilan ang pag-aksaya ng lakas sa pagtatangkang pasayahin ang Diyos o ang mga tao. Ilaan ang lakas na iyon sa paglago at paglilingkod. Sa mga sandali ng pag-iisa o kahirapan, isabuhay ang kamalayan ng banal na presensya, makipag-usap sa Diyos, gaya ng pakikipag-usap mo sa isang matalik na kaibigang nasa tabi mo. Sapagkat siya nga ay nariyan. Kapag humarap ka sa tila imposibleng sitwasyon, alalahanin mong nakikita ng Diyos ang mga posibilidad kung saan pader lamang ang nakikita mo. Manalangin hindi lang upang magbago ang mga pangyayari, kundi upang ang iyong pananaw ay maliwanagan ng banal na karunungan. Itaguyod ang iyong pagpapahalaga sa sarili, hindi sa iniisip ng iba tungkol sa iyo, kundi sa alam ng Diyos tungkol sa iyo. Ikaw ay isang nilikhang may layunin, minahal ng walang kondisyon at nakalaan para sa walang hanggang adhikain. Sa paglipas ng mga taon, libu-libong buhay ang nabago dahil sa malalim na pagkaunawa sa awit 139. Pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga patotoo. Patotoo 1, Sarah. 34th taon. Sa loob ng maraming taon, nakipaglaban ako sa paralitikong pagkabalisa. Itinuro sa akin ng awit 139 na alam ng Diyos ang bawat isa sa aking mga takot bago ko pa man maramdaman ang mga ito. Ang katotohanang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na humingi ng tulong at tahakin ang landas ng kagalingan. Alam kong hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Patotoo 2, Marcos 28 taon. Bilang negosyante, lagi kong nararamdaman ang matinding presyon na panatilihin ang imahe ng tagumpay. Nang muntik nang malugi ang aking negosyo, natuklasan kong mahal ako ng Diyos hindi dahil sa aking mga nagawa, kundi dahil sa aking pagkakakilanlan bilang kanyang anak. Binago nito ng lubusan kung paano ko pinapatakbo ang aking negosyo at aking mga relasyon. Patotoo 3, Rita, 67 taon. Matapos kong mawalan ng asawa, pakiramdam ko ay nawala na ang saysay ng aking buhay. Pinaalala sa akin ng awit 139 na nilikha ako ng Diyos ng may banal na layunin na hindi kayang pigilan ng anumang kalagayan. Sa edad na 67, natuklasan ko ang mga bagong pangarap at isang panibagong paraan ng paglilingkod. Nagtatapos ang awit 139 sa isang panalangin na nagbubunyag ng pusong nabago ni David. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking mga iniisip. At tingnan kung may masamang landas sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Hindi ito hiling na nagmula sa takot ng hatol, kundi sa pagtitiwala sa pag-ibig na nagbabago. Si David, na nakaranas ng pagiging malapit sa Diyos na nakakakilala, naroroon, nagliliwanag at lumilikha, ay ngayoy nag-aanyaya sa presensya ng Diyos para sa mas malalim pang pagbabago. Panginoon, matapos kong makilala ang mga katotohanan tungkol sa kung sino ka at kung sino ako sa iyong mga mata, lubusan kong iniaalay ang aking sarili sa iyong nagbabagong pag-ibig. Siyasatin mo ako hindi upang hatulan, kundi upang palayain. Alamin mo ang aking puso hindi upang hiyain, kundi upang pagalingin. Subukin mo ang aking mga iniisip, hindi upang parusahan, kundi upang dalisayin. Kung may mga landas na naglalayo sa akin sa iyong pag-ibig, ipahayag mo ito ng may kahinahunan. Patnubayan mo ako sa daang walang hanggan, ang daan ng pagiging malapit sa iyo, ng pagtitiwala sa iyong presensya, ng pag-asa sa iyong liwanag, at ng kagalakan sa iyong paglikha. Nawa ang paglalakbay na ito sa awit 139 ay hindi lamang maging isang emosyonal na karanasan, kundi simula ng isang permanenteng pagbabago sa paraan ng aking pagtingin sa sarili, sa iyo, at sa aking layunin sa mundong ito. Ang tunay na pagbabagong espiritual ay hindi nagtatapos sa damdaming emosyonal, kundi nahahayag sa praktikal at pangmatagalang pagbabago. Kaya paano natin maisasama ang mga pahayag na ito sa ating araw-araw? Maglaan ng 15 minuto tuwing umaga upang magnilay sa isang taludtod ng awit 139.
Huwag lang basahin, hayaan mong sumiksik ang mga salita sa iyong espiritu. Tanungin ang iyong sarili, paano nito binabago ang pananaw ko ngayong araw? Itala kung paano nahahayag ang 4 na pahayag na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag nakaramdam ng pagkabalisa, alalahanin ang patuloy na presensya ng Diyos. Kapag nagduda sa iyong halaga, alalahanin ang iyong pagkakakilanlan bilang nilikhang banal. Ibahagi ang mga natuklasang ito sa iba na naghahangad din ng paglago sa espiritu. Ang personal na pagbabago ay mas lumalalim kapag ito'y naibabahagi at naipapalago sa komunidad. Gamitin ang iyong bagong pag-unawa sa banal na pagkakakilanlan at layunin upang makapagsilbi sa iba ng mas makahulugan. Kapag alam natin kung sino tayo sa Diyos, maialok natin sa mundo ang ating natatanging mga kaloob ng may kumpiyansa at pagpapakumbaba. Tatapusin natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga deklarasyon ng pananampalataya batay sa 4 na pahayag ng awit 139. Naway maging spiritual na mga angkla ang mga salitang ito sa mga araw ng hamon. Idinedeklara ko na hindi ko na kailangang mamuhay sa takot ng pagtanggi, sapagkat ang Diyos na lubos na nakakakilala sa akin ay nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Maaari akong maging totoo sapagkat ang kanyang pagtanggap ay hindi nakabatay sa aking pagganap. Idinedeklara ko na hindi ako kailanman tunay na nag-iisa. Ang presensya ng Diyos ay sumasama sa akin saan man. Pinatitibay ako sa bawat pagsubok at nagdiriwang kasama ko sa bawat tagumpay. Ang kanyang presensya ang aking pinagmumulan ng lakas ng loob at pag-asa. Idinedeklara ko na walang anumang dilim sa aking buhay ang permanente. Ang liwanag ng Diyos ay may kapangyarihang gawing mga pagkakataon ng paglago ang mga imposibleng sitwasyon at maging saksi ng kanyang pag-ibig. Idinedeklara ko na ako ay isang obra maestra ng Diyos, nilikha ng may tiyak na layunin at likas na halaga. Ang aking buhay ay may kahulugang lampas sa mga kalagayan at ang aking kakayahan ay limitado lamang ng aking kahandaang makipagtulungan sa mga plano ng Diyos. Narating natin ang dulo ng paglalakbay na ito sa awit 139, ngunit sa totoo, ito'y simula pa lamang. Tulad ni David, ikaw ay inaanyayahang pumasok sa isang ugnayan ng pagiging malapit sa Diyos na hindi lamang nagbabago ng mga sandaling devosyonal, kundi bawat aspeto ng buhay. Ngayon ay taglay mo ang 4 na revolusyonaryong katotohanan. Ikaw ay lubos na kilala, at ito'y kalayaan, hindi hatol. Ikaw ay laging kasama. Augnay sa ko ay ilusyon kapag ang Diyos ay naroroon. Ikaw ay walang hanggang pinapaliwanagan, walang kapangyarihan ng dilim laban sa mga anak ng liwanag. Ikaw ay sinadyang nilikha. Ang iyong halaga ay hindi nakabatay sa mga panlabas na kalagayan. Nawa ang Diyos na nakakakilala sa iyo bago pa ang pundasyon ng mundo ay patuloy na maghayag sa iyo ng walang hanggang sukat ng kanyang pag-ibig. Nawa ang kanyang presensya ay maging iyong kapayapaan sa panahon ng kaguluhan at iyong kasamahan sa panahon ng kagalakan. Nawa ang banal na liwanag ay hindi lamang magbigay ilaw sa iyong landas, kundi magbago rin ng bawat hadlang tungo sa pagkakataon, bawat katapusan tungo sa bagong simula. At nawa ang kamalayan na ikaw ay nilikhang may layunin ng Diyos ay pumuno sa iyong buhay ng saysay, dangal, at pag-asang hindi natitinag. Lumakad ka sa kapayapaan, sa pagbabago, at sa katiyakan na ang iyong paglalakbay kasama ang Diyos ng awit 139 ay nagsisimula pa lamang. Nawa ang bawat araw ay maging bagong pagtuklas ng banal na pagiging malapit na nagbabago ng puso, isip at kapalaran. Sa pangalan ng isa na nakakakilala sa iyo, nagmamahal sa iyo at may plano ng pag-asa para sa iyong hinaharap. Amen. Ang karanasang ito sa awit 139 ay hindi lamang nilikha para magbigay kaalaman, kundi upang maghatid ng pagbabago. Balikan ang mga katotohanan ito tuwing kailangan mong maalala kung sino ka sa mga mata ng Diyos at ang walang hanggang pag-ibig na mayroon siya para sa iyo.
Nawa ang paglalakbay na ito sa awit 139 ay maging simula lamang ng marami pang makapangyarihang pakikipagtagpo sa mga walang hanggang katotohanan ng Diyos. Nawa, bawat isa ay personal na maranasan ang pag-ibig na kumikilala, ang presensya na laging naroon, ang liwanag na nagbabago, at ang layunin na nagbibigay halaga sa buong buhay ng tao. Amen.